And just like that, it's the middle of the week again. A great Wednesday afternoon, everyone. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. You know the drill. We bring you the day's latest stories from top to bottom, from the left to the right. Welcome to Afternoon Delight. Okay, it's January 8, 2025. Miyerkules na naman. Happy Hamp Day! Hamp Day! Pero bago mag-hamp day, ako ganda ng... Let me admire your color. Thank you. Ano bang tawag sa ganyan? Powder blue. Tama ba? Ayun. I think, powder blue ata. Iba yung effect niya. Para siyang nakakakalma. Lalo na pag stressful yung... Itim ba ay nakakalma? Hindi, nakaka-intimidate. Parang hindi. Pero sabi nila kung gusto mo daw makalma, actually green daw eh. Yung dapat nakikita mo. Alam mo, sabi naman ng ilang mga psychologists, ang pinaka-nakakalmang kulay daw, wala mo kung ano? Yellow. Pink. Totoo ba? Oo. Sabi ng iba. Paano naging nakakalma yun? Meron daw something, in fact, once upon a time, ang pink was a masculine color. Yung baby pink. O hindi yung mga bright pink. Kaya nga, tingnan mo, ikukumpara mo yung estado ng mga kalye natin noong panahon ni Bayani Fernando. The late great Bayani Fernando, si Mr. Pinky himself, Oo nga. versus yung mga nakikita natin ngayon. Okay. Well, hindi natural na kulay ng earth ang pink. Oo. Medyo iba siya, pero ewan ko kung ano ang paliwanag dito ng mga... Oo nga, interesting. ng Sige, mamaya, ilulook up ko yan. Anyway, ngayon pong Wednesday, na pag-isipan namin na aming delight of the day ay something new, which is bihon soup. Bihon with soup, bihon soup, kung ano man ang tawag dyan. Kasi madalas nga nasasanay tayo, no? Kapag bihon yung ating noodles, ginisa o kaya yung tuyot. So parang something new naman, maiba lang. Iba siya sa sotanghon. Parang, actually, hindi ko rin masyado alam yung difference of the noodles kasi parang isa lang yung itsura sa akin. Parang, Tikman natin. hindi ba posible na medyo sumobra yung ginawang bihon, halimbawa, ni Aling Banangs? At para hindi masayang, inilagyan na lang nila ng chicken broth. Pwede naman. At wala tayong pakialam doon, di ba? Oo. Basta laman siya nakakabusog, game yan. Pero bagong lahat, bago tayo magpatuloy, Ay, oo. Tita D, salamat tayo sa ating, well, wala siya ngayon, pero everyday. Miss Jan, nasan ka man ngayon pagalawin mo ang basong ito? Inabati natin ang isang maligayang kaarawan ang ating producer. Yes, Miss Jan Acosta. Happy birthday to you. Okay. Dahil kay Jan, araw-araw tayo may pagkain sa mesa, Correct. literal. Oo. At syempre, araw-araw din, dahil kay Miss Jan, nahatid namin yung good vibes sa inyong lahat. Yes. So, happy birthday again, Ate Jan. Ate Jan, at pahinga ka. At sana, kung ano man yung kanyang mga minor na nararamdaman sa kanyang lalamunan, Mawala na. mawala na yan. Okay. At kay Miss, huwag kang mag-alala, Miss Jan, paparating na yung regalo ko sa'yo. Medyo delayed lang. Ako bukas. Kita tayo bukas, Ate Jan. Okay, at this point, silipin natin ang ating mga stories on social media. Una na, yung nasa Facebook page of One News. The headline reads, Mark Zuckerberg removes fact-checkers to restore free speech. Before we discuss this, here's an explanation of what the Meta move exactly means from the Associated Press. Meta, which owns Facebook, Instagram, and Threads, says it's scrapping its fact-checking program. Under this program, it worked with independent fact-checking groups around the world to debunk posts, videos, and other types of content. And the Associated Press was once involved in this program, but ended its participation a year ago. Now, Mark Zuckerberg, the CEO of Meta, wants to take a different approach. He's pivoting instead to community notes, which is something that first appeared on X, formerly known as Twitter, and was championed by Elon Musk. Community notes involves crowdsourced contributions from users who can attach their own notes to potentially misleading posts to push back on what's been said. Meta says its content moderation systems have become too complex and have gone too far and are censoring too much content by accident. So what they're doing is they're easing up on restrictions on certain types of topics that have become part of the mainstream discussion, such as immigration and gender. And instead, they're going to focus on more highly violative posts, such as drugs, child sexual exploitation, and terrorism.
Meta says that the reason it's scrapping the fact-checking program is because experts have their own biases and perspectives. But that's something that the experts are pushing strongly against. They're rejecting this, and they're saying that it's because of political pressure. And it does appear that Meta is moving with the political winds ahead of the presidential inauguration of Donald Trump, who, let's not forget, was once banned from Facebook. Even Mark Zuckerberg has acknowledged this. He said today that the recent elections also feel like a cultural tipping point towards, once again, prioritizing speech. Ano masasabi mo dyan, partner? Agree ka ba dyan? Nako, ang hirap magsalita, no? Pero ang daming netizens na nagsasabi na mukhang bumigay daw kasi itong si Mark Zuckerberg. Bumigay na si Mark Zuckerberg? Hindi, bumigay siya sa bumigay siya kay... Yun ang ibig ko sabihin. Ano? Yun ang ibig ko sabihin. Oo. I mean, bumigay. Kasi, sa totoo lang itong model na to, business model na yan sa fact-checking, Oo. ginagawa nila, Elon Musk. Ginagawa niya sa Twitter, aka X. Oo. Yung meron kang isang na pagbobotohan. Kumbaga, fact-checking and truth-gating, information gatekeeping by committee. Parang ganun. Pero, ang dahilan na ginamit ni Mark Zuckerberg para tanggalin ito ay parehong dahilan din para gamitin argumento laban dito. I mean, kung sinasabi niya na may iba kasi mga partido, no, or interested parties na sa kanilang pangingialam ay nagkakaroon ng kulay yung katotohanan. Pwede mo rin sabihin na hindi ba, paano kung may makialam din Oo. sa pagboboto halimbawa doon sa impormasyon. Mahirap talagang, hindi ko alam kung yung mga nauna, no, na mga henerasyon ay naisip itong posibleng komplikasyon pagdating sa pananaw sa katotohanan. Oo. Again, different reactions to this. Mayroong mga pro and mayroon naman mga against it. Pero yun nga, yung mga yung mga against it, sinasabi nila bad move daw to because it could give rise to more disinformation on Meta's platforms. Ngayon pa nga lang, alam natin, ang dami nang naniniwala sa kung ano-anong nakikita nila. Sabihin natin sa Facebook, And they're saying, again, it is not the best move or it's a bad move rather. Yan ang kanilang sinasabi about Mark Zuckerberg. Dahil nga parang bumigay daw siya to US President-elect Donald Trump, a purveyor of fake news himself. Okay. Yung good move naman, Facebook fact checks supposedly biased anyway. Yun ang sabi. Tapos, at yung removal nito ng fact-checking ay anong epekto? Oo. Well, may add-on features especially on Facebook could be a full circle moment. So sabi nila, Facebook was originally meant to be a networking site, not a resource or platform where we could get information from. Pero kasi nga, nag-evolve na siya. Naging information platform na rin siya. Actually, hindi pa masyado accurate yun. Ang original intent ng Facebook, kung napanood yung the social network na pelikula ni David Fincher, ay mangumpara lamang ng kagandahan ng mga kababaihan. Alam mo, ang popogi naman nila. Hindi ba parang date, parang naghahanap sila na pwedeng i-date doon? Hindi ko na maalala masyado yung movie. Parang hindi agad date eh. They're just checking out the students. Gamit mo ng term na checking out, pasok na pasok. Di ba? Dahil sa itsura nila, hindi man sila papatulan. Noon, pero ngayon kay Mark Zuckerberg, excuse me, lalo na nagpapaganda ng katawan ng kuya mo, ha? Nag-aral siya ng ang MMA. Talagang full contact sport. Ang gusto niya. Iba na yung itsura niya, parang Mark Zuckerberg 2.0 nakikita natin. Hanip. Di ba? Medyo mahaba kulot. Yung kanyang kulot, medyo ganyan na. Mukha na siyang bad boy. Interesting to see. At yung mga shirt niya ay wala. Gone is the generic tight-fitting gray shirt. Ano na ngayon? Meron siyang paboritong parang medyo slightly oversized sa sleeve na shirt na itim. At meron siyang parang necklace, hindi ko alam kung ano yung... New look na siya, new look. Oo, basta mukha siya mananapak. Ay, yun. Dati parang geeky, di ba? Ang tanong, ano nangyari doon sa Meta? Yung mundo, yung parang platform na parang lahat tayo ay may mga kumbaga digital avatars. Pero wala tayong mga pang-ilalim. Para tayong mga, what is the term? Para tayong mga wakwak. Manananggal. Manananggal.
Okay. Sige, yan nga yung pinag-uusapan na sabi rin Last nila. year na lang. Go, Tita go, Di. go. So ito yung sinasabi natin community monitoring. Yes. Ang komunidad ang, kumbaga, magpupulis ng mga impormasyon. Kasi once upon a time, tingnan mo, Facebook, alam natin, largely ang political kulay, lalo-lalo nung nakaraang administrasyon, ang inappoint nilang fact-checker ay yung mga people associated with, let's say, Rappler, mga ganyan. Sa pananaw ng marami, iyon ay isang, bias yan. Diba? Spelling nila V-I-A-S. At nagsasabi niyan yung may mga profile pictures ng agila at nakaganon. At nakahiga sa sa hood ng Toyota Corolla na kulay pula. Ba, talagang naalala mo yung Ganon sila. posing. Etong hindi ko maintindihan. Bakit paborito nilang sasakyan ng Fortuner? Hindi ko alam. Finiflex ba? Ko alam eh. Meron bang something yun? Pansin mo? Yung mga medyo nakaka-afford sa kanila. Ganon lagi ang sasakyan. Baka yun ng At may sticker sa likod na nakaganon. starter pack. Starter pack. Kasama sa starter pack yun. At yung iba pa, may sticker na baby on board. Tapos may nakasulat, may drawing na Armalite. Ang galing. Okay. Sige, move on tayo sa ating second story. This one on BBC.com. Trump ramps up threats to gain control of Greenland and Panama Canal. Trump also says he wants to rename the Gulf of Mexico to Gulf of America. Ang hindi tayo sure is if Trump's pronouncements are actually policies or him trolling lang. Pero ang tanong nga dito, when do we actually take him seriously? Alam mo, Tita Di, magpresidente na siya eh. Dapat seryosohin ang bawat bawat bagay na lumalabas sa kanyang bibig. Ito man ay covered in cheese ng McDonald's or grease. No? Parang ito yata hindi naintindihan ng dating umupo, ng dating presidente. Na every word that escapes his mouth ay policy, possibly, di ba? So ito, kung tutuusin mo, sige, may mga report ba dito? May report tayong pakikinggan? Yes, meron. Meron sa dulo. Pero eto, banggitin muna natin na actually, isa sa mga sinabi ni Trump is signing it away is part of the bad legacy of former President Jimmy Carter, who, by the way, of course, recently passed Context away. lang, Tita Di, kahapon, or kanina, kahapon, sa isang press conference lamang, no, kay Donald Trump, halos bawat item doon, let's say 3 lang doon, is bound to change in geopolitics. Sa isang hirit lamang, halimbawa, itong Panama Canal, tapos yung purchasing Greenland, at yung sa Gulf of Mexico, at yung mga tariff na kanyang tinithreate na i-impose doon sa goods from Canada at iba pang mga bansa, possibly babaguhin yan ang galawan sa international politics. Pero kung ano-ano itong isang mga bagay na ito, halimbawa, ano ba unahan natin dito? Itong Greenland, Actually, madami nagtatanong bakit nga ba gustong bilhin ni Trump yung Greenland for America? Now, we have an explanation and here's the reason why. The clip is from the Associated Press. So why Greenland? What is it about this island, the world's largest island, with only 57,000 people on it? Most people will never step foot or even see Greenland. And yet, Greenland is the center of attention. Well, because it's this intersection of climate change, resources, economics, and geopolitics. So what does Greenland have? It doesn't have much people, 57,000. But what it does have buried underneath that ice, according to the U.S. Geological Survey, is a lot of oil, billions of barrels of oil, and trillions of cubic feet of natural gas. And even more important, it has rare earth elements that are needed for things in telecommunications, like your cell phones. Right now, we get much of that from China. Even more than oil, even more than gas and rare earth elements, Greenland has ice. Lots and lots of ice. A ridiculous amount of ice, one climate scientist told me. How much ice? It has more than 2,500 trillion
tons of ice. It's losing more than 200, 300 tons of ice each year as it melts. And it's melting faster almost every year. And what happens is that's bad news for the rest of the planet. And even though you don't realize it, Greenland is determining your future climate, and your current weather. It's a gorgeous place. Having been there, there's this beauty in the whiteness and the barren, just remoteness. It's also just the focus of our future. Etong konting trivia lang, Tita Denise. Akala ng marami, pagpunta nilang Greenland, no, which is an autonomous territory of Denmark sa ngayon, akala nila parang nakakita sila ng maraming green. Baliktad Sa mga pumupunta naman sa Iceland, Baliktad. akala nila makakita sila maraming ice. Oo. Pero puro, Mas greens. mabato ang Oo. Iceland. Ang Greenland naman, konting green lang talaga makikita mo, pero puro yelo. Ba't kaya hindi pa nila pinagpalit, ano? Alam kong hindi nila gagawin yun. But I'm just saying, kasi magkaiba talaga, parehas sila. Noong 1950s, nagkaroon ng isang treaty ang Amerika, no? Basically putting the United States military in control of the defense of Greenland. Kaya may say dito, in theory, ang US. Estados Unidos. Oo. Pero kung makikita mo yung phrasing, yung wika na ginagamit, halimbawa, ng mga report, parang Trump wants to buy Greenland, iniisip mo ngayon, parang ito ba as property, as real estate mogul ba? Kasi pinadala niya rin, anak niya si Donald Trump Jr. Oo nga, may pictures tayo na nandun siya, no? Pero yun naman pala, no, ang laki naman kasi talaga ng mababenefit kung sakaling may posibilidad na maging state ng US. Tita D, hindi lang yun, ha? Merong isang military base ang Amerika dyan. At hindi lang simpleng Air Force base, kundi isang space base. O, ang pangalan ay very parang Indian na native. Yung Pitufik Space Base. Ito yung 12 Space Warning Squadron. At bahagi ito ng isang bilateral agreement ng US at ng Denmark. Kasi kung tutuusin mo, wala talaga magagawa ang Denmark kapag nilusob sila ng mas malaking Pero anyway, Lalo yung Greenland. 57,000 lang daw ang napakalit ang Population. populasyon for an island na napakalaki. Oo, ang diba? laki-laki ng land area talaga niya, no? At merong isang nakakatuwang episode dyan si Conan O'Brien. Parang Conan Must Go na yung kanyang series, Siya ay nagpresent ako niya na weather forecaster. At may sariling wika silang ginagamit. Anyway, so yan yung sa Greenland. Yung sa, iba naman yung sa Panama Canal. At pag sinabi natin kanal, mga kapatid, hindi ito yung kanal na inaakala natin Yung mga sa kalye. amoy kanal. Ito yung dambuhalang kanal. Ito na tinuturing siya na isa sa mga pambihirang engineering achievements sa kasaysayan, ang modernong kasaysayan. Dahil isipin mo, once upon a time, para pumunta ka from the Atlantic papuntang Pacific Ocean, iikot ka pa kung makikita mo yung mapa, no? Kung ito halimbawa, ang South America, gagaling ka ng Atlantic, papunta ka dito yung Pacific, no? Iikot ka pa pababa. Yes. Ngayon, At hindi na. Yung dagat dito, yung tubig dyan, yung tinatawag na Drake Passage, which is between yung tip ng Argentina at yung Antarctica. Tama ba? O, Antarctica. Ay, yan daw ang isa sa mga, or if not, the most violent body of water sa buong planeta. Dahil may kasabay na malamig, at malamig na, may yelo-yelo na, matataas pa daw. At wala siyang pahinga. Lagi may bagyong dumadaan daw dyan. Grabe. Maraming namamatay dyan. In fact, marami nang namatay na sumubok. So once upon a time, dadaan ka pa dun para mag-emerge ka dito. Ang ginawa nila dito sa Panama Canal, bumutas doon mismo sa loob ng gubat para makadaan, let's say from here, at dito ka na, dediretso ka na. Yes. No? So, sinimula noong 1904, natapos yung 1914. Nag-take over ang American government, matapos sumuko dito yung mga
French. Ano? Sumuko sila, hindi yung parang sinukuan nila dahil napakahirap daw gawin. At marami namatay sa paggawa niya. No? Malaria, etc. dahil seemingly impossible pero nagawa nila. They were inspired previously by yung sa Suez Canal naman sa Egypt. Yan. Ang point dito, nung 1977, binigay daw supposedly ni Jimmy Carter, binalik sa mga Panamanian government. Parang as an act of goodwill from the American government para, kumbaga, sa panahon na nag-aagawan ng mga kakampi ang mga superpowers, para hindi raw mahulog sa kamay ng mga komunista kasi magkakatabi lang sila halos ng, let's say, Nicaragua, etc. Mga ganyan. Pero sabi ni Trump, bad legacy daw yun. Pero di naman yata medyo magandang sabihin yan na nagluluksa pa. Oo nga. Well, kay Jimmy Carter. Are we surprised sa mga ganong kataga? Anyway, ito punta tayo sa mundo ng entertainment. We have this good news to Pinoy moviegoers overseas. Malapit nyo na pong mapanood ang Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Para naman sa mga nagtatanong kung may sequel ang Kaharian ng Kalayaan, ang sagot nasa report ni News 5 correspondent MJ Marfori. Kasabay ng extension ng Metro Manila Film Festival, extended din ang cultural impact ng The Kingdom na pinagbibidahan na Vic Soto at Piolo Pascual. Napapanahon daw talaga ang movie lalo na sa political climate ng bansa. We were very happy, syempre, and surprised na talagang niyakap yung pelikula ng mga tao. And that was one of the reasons why we really aimed to make the movie during this particular film fest because it's months away from elections. Sabi ng award-winning director nitong si Mike Toviera, magsisilbing reminder ang The Kingdom na ang Pilipinas ay isang democratic country. So we really wanted to remind people, so showing you a mirror image of the Philippines, please do not forget that we are not in a monarchy, we're in a democracy, and the power is with the people. The power is with the vote. So tandaan po natin yan bago pumasok ang bagong taon. Very soon, hindi na lang mga Pinoy sa bansa ang pwede nang maka-experience ng pelikula. Inilabas na rin ang schedule ng The Kingdom abroad. January 16, mapapanood na ng mga kapatid natin sa UAE, Bahrain at Qatar ang pelikula. January 23 naman sa Singapore at January 31 sa USA and Canada. Ang tanong ngayon ng marami, may update na ba sa next phase ng storya ng The Kingdom? Nung ginawa namin yung The Kingdom, talagang yung nagbe-brainstorming pa lang kami, nanganak siya talaga. Marami pang pwedeng puntahan yung kwento. So hopefully, kung gusto ng tao, gusto ng audience to see more of The Kingdom of Kalayaan, we have a lot more stories to give them. 13 years single. Yan naman ang revelation ng isa pang bida ng Kingdom na si Papa Piolo Pascual sa vlog ni Tony Gonzaga. Pero wala pa man daw siyang love life. Bongga naman daw ang kanyang career. Hindi ko na alam yung love life eh. Napaisip ako doon. Love life ko talaga yung trabaho ko eh. As of now, enjoy naman ang The Kingdom actor sa pagiging alone. Nasanay na raw kasi siyang walang karelasyon. Baka gusto mong tuldukan yung kasanayan na yun, Tita D. Ganon? Ang love life daw ni Papa P is ang kanyang work at ang kanyang career. Work is a 4-letter word. Kanta yan ni Cilla Black at kinover po ng The Smiths. Pero ang punto natin dito, binabati natin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on YouTube, Facebook, and TikTok. Of course, Emlaja, greetings from Burbank, California. Alex Fuentes, lagi nanonood sa atin. Ralph Domingo, present na naman. Love the curly hairstyle. Salamat po. Okay. Nagpapit ka ba? Hindi. Ginulot lang ni Tin. Okay. Si Elmo Cardenas. Hi, Ma'am Denise Sir Lourdes. Happy Wednesday. Bihon gisado. Yummy. Watching from Montalban, Rizal. Okay. Si Delicadesa. Sabi niya, Greenland is of Denmark pala. Parang autonomous territory. Yun ang sabi. Pero maraming sumubok na mag-ano dyan. In fact, earlier, pati Norway nakisali dyan sa agawan. Okay, sabi ni Shin, ano ba to? Drake Passage? Drake Passage. Yung maalo na bahagi sa South America. Okay, Si Drake Passage yung nakaaway ni
They not like us. Kendrick Lamar passage. Sabi ni Mike Policarpio, ha, Tito Lord and Tita Denise, Tito Mike. love is also a 4-letter word. Oh. Pati daga, di ba? 4-letter word. Oo, okay. Kape, 4-letter word. Ano pa? Beer. Ano pa? Anyway, mga kapatid, sa susunod po sa ating pagbabalik ay makakausap natin ang infectious diseases expert na si Dr. Ron Jean Solante, idol natin tungkol sa virus na kumakalat sa China. Dapat ba tayong mag-alala? Alright, malalaman po natin lahat yan after the break. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Los Angeles is currently experiencing an extreme fire weather condition with red flag alert. Currently, the fire is at 1,261 acres and growing based on aerial reconnaissance. The fire is being fueled by a combination of strong winds and surrounding topography, which is making it extremely challenging for our personnel that are assigned to this incident. By no stretch of the imagination are we out of the woods. You heard a chief say 10 p.m. tonight till 5 a.m. tomorrow will be peak winds. And having just quite literally an hour or so ago gone up the canyon and saw firsthand the impact of these swirling winds and the embers and the number of structures that are destroyed, not a few, many structures already destroyed, and the fact that people were still not evacuated, still did not heed the warning, we're just coming down the canyon, is a reminder of how serious this moment is and how important it is you listen to these evacuation orders. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. I'm Lourdes Vera with Ms. Denise Tan. Now, in the news, the rise in cases of human metapneumovirus or HMPV in China and other countries is not unusual this time of the year. That's according to the World Health Organization. The WHO said cases of respiratory infections usually increase during winter across the Northern Hemisphere. HMPV causes mild cold-like symptoms but can lead to severe illness in vulnerable populations. The WHO advises maintaining basic prevention measures, including hand hygiene and mask use in crowded areas. All right, let's talk about HMPV some more with infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante, who joins us now via Zoom. Doc Ron Jean, long time no see. Happy New Year, Doc. Hi, Lord. Good afternoon and Happy New Year also. All right. So, Doc, hindi ito bagong virus. Tell us more about it. Agree ho ba kayo na natural lamang at this time of the year daw, kumakalat ang ganitong mga kaso sa Northern Hemisphere kung saan malalamig ang mga klima? Yes, Lord, no? Tama ka dyan, no? This is one of the, yung tinatawag natin na seasonal respiratory viruses, no? And in fact, Lord, hindi lang to doon sa Northern Hemisphere, no? There are also Asian countries. Yung last na natala sa Department of Health this year, no? Yung sa tinatawag natin na influenza-like illness na surveillance, meron din silang nakikitang human metapneumovirus, no? So this is something like in co-circulating with flu, with the other viral infections na most of the time 2 to 3 days lang yung mga sintomas nito, ubo, clogged nose, running nose, or pamamaga sa lalamunan, bihira magkalagkalagnat, at kadalasan, maski walang gamot, no, talagang nawawala lang sa katawan. Doc, wala naman pong tsansa na ito ay mag-develop at maging epidemic? Ay, sa tingin ko wala, no, kasi unang-una this is not as bad as COVID kasi alam naman natin yung COVID before. It's a new virus, no, so maraming population pa noon or mga kababayan natin wala pa tayong mga tinatawag na immunity, no, dahil nga first time na na-expose tayo doon sa virus.
this one, may mga cases na nakikita tayo, even mga matatanda, may mga comorbidities. Not to the point na siguro it will congest our hospitals, no? So wala tayong makikitang ganun or hindi natin in-expect ito, Denise. Pero Doc, since nabanggit nyo na may mga edad o kaya sino pa po ba yung mga at risk? No? Yung po bang mga nagdadalang tao? Sino-sino po ba? Yes, doon sa data ng China, in fact, kaya napupuno yung mga emergency room nila, mga outpatient consultation doon. Kasi napakaganda na ng awareness nila. Nung malaking bagay yung natutunan nila sa COVID, no? Na pag merong lagnat, may mga ubo, nahirapan konti pag-ubo or lumalala yung pag-ubo, pumupunta kaagad sila doon sa mga hospital nila. Pangalawa, meron silang capability to also diagnose. No? So nakikita doon ang mga higher risk, yung mga bata talaga, no? Less than 5 years old. Tapos yung mga may edad, 65 years old and above. Tapos yung pangatlo, yung mga immunocompromised na mga pasyente, yung may mga cancer na umiinom ng mga immunosuppressive drugs. Most of them are those persons or population na talagang dinadala nila sa hospital for consultation. So kung parang cold o parang flu ito, Doc, ang method of transmission din niya, parang ganun din, Doc. At totoo ba na wala raw vaccine para dito? Yes, Lord. Walang bakuna to. Tama ka, kagaya ng flu to, sipon, lagnat, panganakit sa katawan, then after that, 3 days mawala. Nakukuha to, especially within 3 feet na may umuubo, wala kang protection, no? Or for those people na may mga sintomas, tapos mahawakan mo yung mga kamay nila, makipag-handshake ka, tapos touch your face, touch your nose without hand washing, washing your hands. Then doon natin nakukuha yan kadalasan. Kaya doon sa mga data na nakikita natin, mataas to siya pag mga malamig dahil at alam naman natin during ganitong klaseng weather, nandun tayo sa loob ng bahay, no? Para lang hindi maano yung cold weather, no? So usually ganun, mataas din ang transmission. So Doc, just to clarify, this is viral, ano? Nabanggit nyo na yung mga symptoms kanina. Ano naman po yung mga pwedeng gawin? Specific treatments o kaya ano ba pag may naka-experience ng mga sintomas na yun, kailangan ba talagang uminom ng kung ano-anong gamot din? Yung tanong muna ni Lord kanina, wala tong gamot, wala tong bakuna pala kasi hindi naman to ganoon kataas ang mortality unlike yung flu or influenza. Mas nakita natin na pag highly vulnerable talagang pneumonia ka, no? But for this one, this is self-limited. Ang treatment nito is also supportive. Kung meron kang sintomas, if you have cough, you just drink something to lessen your cough. Pag nahirapang huminga, you have to rest, no? Or pag merong ubo, you have to take mga cough suppressant or cough supplement. Ang maigi dito, talagang magpapahinga ka para lang hindi lalala at hindi ka rin makakahawa sa iba. Doc, ito stupid theoretical question. Di ba nung panahon ng COVID, ang paliwanag ay, kapag dumadami, let's say ang kaso, ay nag-mutate into something else. Kunyari lang, may posibilidad ba, halimbawa, ang HMPV na maging ganun? Well, ang mga initial data ngayon sa mga ganitong klaseng virus, there's always a possibility na mag-mutate sila, no? Dahil it's like a flu, no? Pag nag-mutate din yan, pag dumadami na yung mga kaso. And most of the mutation, siguro kung natatandaan niyo, Lord, nung nag-uusap tayo, saan ba nanggaling itong mga mutation ng COVID? Doon sa mga matanda at sa mga immunocompromised na yung immune system nila cannot cope up with the virus. So the virus is freely mutating and replicating inside their body. No? So yun yung magiging mangyari niyan pag tumataas talaga ang kaso. But I don't think that will happen kasi usually ang human metapneumovirus co-circulates with other virus. So they also compete with other virus. So ibig sabihin talagang there's no chance for them to really be a dominant virus over the other viruses. Ang tindi pala ng mga virus, Doc, competitive din pala sila. Doc, okay, may nakikita akong bagong logo dyan sa likod ninyo ngayon. Pero i-assume ko na associated pa rin po kayo doon sa San Lazaro. Yes, Lord. Okay. Ako, I'm the past president, no? Past ng College of Physics. Pero Doc, ano ba yung mga pinaka medyo laganap na kaso po na binubuno doon sa San Lazaro po ngayon, if I may ask?
Magandang tanong yan, no? Apo. Kasi unang-una, dumadami pa rin ang dengue natin. I don't Dengue think pa rin. mas concern ako sa dengue kaysa ditong mga Correct. viral infection, no? Lord, tayo number 4 pa rin sa buong mundo, no? Sa tuberculosis, no? So marami tayong mga na-admit na mga tuberculosis na nahirapang huminga. Mataas ang mortality natin kasi alam mo naman itong tuberculosis, walang edad ang pinipili nito, no? Tapos meron din tayong mga tumataas din ang mga HIV natin, no? Pneumonia, yung mga bacterial pneumonia doon sa mga may edad. Usually, yun ang mga nakikita naming kaso nung mga ganitong klaseng buwan, malamig at saka early part of January. Oh, Doc, sasamantali ko na yung pagkakataon. Normally, ito sa pag-usapan po natin TB saglit po. No? Alam, not for anything, no, pero na-associate natin yung tuberculosis sa itong recent decades. Akala natin wala na at nagkakaroon lamang nagsisurface sa mga, let's say, yung segment ng lipunan natin na economically hindi ganun kaano, no? May certain image lang na Oo, naiisip. na parang, pero ngayon, may mga kilala ko, Doc, na nakatira sa mga subdivisions, sa mga anak mayayaman, na nagkaka-TB, Doc. Ano kayang paliwanag dito? Yes, tama ka, Lord. No, in fact, marami tayong mga ganong pasyente na hindi nila akalain bakit sila magka-TB. Kasi sabi nga nila, sakit naman yan doon sa mga marginalized population. No? Nakikita natin ngayon because in some areas of their workplace, siguro na-expose sa mall, na-expose sa workplace, na some of this may not know that they also have people there na nagtatrabaho na hindi alam na may tuberculosis. No? So, kung ang isang bansa, mataas ang density ng population na mayroong ganitong klaseng sakit, wala nang pipiliin yan. Mamayaman ka man o nakatira ka sa subdivision, lalabas ka rin, pupunta ka rin sa market, pupunta ka rin sa mga mall, pupunta ka rin sa mga matataong lugar. And then, you're putting yourself also to be high risk for this highly contagious tuberculosis. Sana pala, hindi ko na tinanong yung last question. Kinabahan ako bigla. Doc, marami pa kaming gustong itanong sana, pero nagpapasalamat po kami for your time. Again, great to see you again, Doc Ron Jean Solante, ang ating infectious diseases expert. Happy New Year, Doc. Happy New Year, Lord. Happy New Year, Denise. Happy New Bye-bye. Year. Now, moving on to another story, trash is piling up over in Valenzuela and Malabon more than a week after the New Year celebrations. News 5 correspondent Ria Fernandez reports. May signage na bawal magtapon, may nakatutok pang CCTV, pero sige pa rin ang mga nagtatambak ng basura sa kantong ito ng Barangay Malinta sa Valenzuela. Nagpepiesta na ang mga langaw dahil sa halo-halong basura. Kaya si Liza na nagtitinda ng pagkain sa tapat, nag-aalala na. Hindi po maganda yung amoy, yung parang marumi po siya. Tapos nakakaano po sa kapaligiran kasi ang dami pong kalat kahit ang dami nang nagwawalis. Sabi ng LGU, hindi naman nagmiminti sa paghahakot ng basura. Sadyang nadagdagan lang daw ng 30%, ang kadalas ay 400 tonelada ng kalat kada araw nitong holiday season. Siyempre, ang mga parties left and right, ang nangyari dyan, hindi na nila mismo yung mga residents nasusunod at linalabasan nila kaagad kami, naka-operate kami kaagad first week of the year. Sa Malabon, di na kinaya ng isang hakutan ng hauler na ito ang tambak ng mga basura kaya may mga naiwan pa. 2,000 pa o higit 2 dekada ng may batas para sa maayos na paghihiwalay at pagtatapon ng mga basura. Pero kita nyo naman, hanggang ngayon, marami pa ring matitigas ang ulo. Kaya naman ngayong Zero Waste Month, muling pinaalala ng mga environmentalist ang paghihiwalay sa mga nabubulok, hindi nabubulok at pwede pang ikalakal. Kasi kailangan lang natin siya proseso na maayos, i-compose or gawin pataba sa lupa. Kasi the moment na mapunta ito sa dump site or sa landfill, magke-create siya ng emissions na tinatawag na methane gas. At kaya lalong tumitindi yung ating global warming. Handa naman daw ang DENR na tumulong sa mga LGU para sa epektibong pagpapatupad ng Solid Waste Management Act. All right, thousands of devotees are still flocking to Quirino Grandstand for the traditional pahalik. Let's get the latest from Manila on the eve of the Feast of the Jesus Nazareno. Mobile Journal Amy Atienza is there. Amy, what is the latest? Hi, Amy. Amy Atienza, live from Quirino Grandstand.
in Manila. Amy? Parang nakamute ata, Amy. Yeah, Amy. Or choppy yung line. Parang medyo nag-choppy nga, ano. Pero, Okay. again, yung translasyon We're fixing that. So bukas na, no? Bukas na, Yung big correct. date. Oo. At kung kayo po ay may lakad, yung parts of metro of Central Manila, of downtown Manila, Planuhin maayos. planuhin ng maayos. Dahil alam natin ang magiging rota ng traffic. Available na naman online, pwede i-research yan kung saan dadaan. Oo, kasi, Pero yung pahalik na alam natin, bawal lang yung physical, yung literal na ano, talagang ilalapit mo yung bibig doon sa icon, ano, sa ribulto, at ibang usapan lang ngayon. Ang interesado ako actually is yung changes na ginawa nila, wala na daw tatapakan. Kailangan ata mas matindi ang safety measures in place. Yun ang akala ng organizers. Merong tatapakan, pero Hindi na yung nasa karwahe. Oo, hindi kahoy, hindi tama, ano, hindi na, diba? hindi na andas. Kaya, Ang tatapakan nila yung mga kapwa, di ba? correct. Kaya, which, Parang ganun din naman talaga. nangyari din naman yun. Pero ngayon kasi, talagang yun na lang ang tatapakan nila. Diba? But again, we'll talk about the translasyon later on with Amy Atienza. Meantime, here is a quick rundown of more stories on One News. Shear line caused flooding in many areas in the Bicol region today. These include areas in Albay, Catanduanes, and Sorsogon. This weather system is still expected to prevail this week. The unemployment rate dropped to 3.2% in November last year. This is from 2.9% the previous month. The latest figure translates to 1.66 million unemployed Filipinos compared to 1.97 million in October 2024. And the country's debt has risen to 16.09 trillion pesos in November. This is up by 0.4% from October. The increase is attributed to net financing and peso depreciation. All right, Cebu is gearing up for this year's Sinulog Festival. And for updates, we have One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, okay, gaano kalaki ang security force or security forces na dinedeploy for this year's Sinulog Festival? Yes, Senor, Lord, and Denise, 3,000 uniformed personnel will be deployed for the for the 2-week celebration of the Fiesta Senor and the Sinulog Grand Parade here in Cebu. Actually, we're talking about 4,000 personnel. If we count the BFP, AFP, Coast Guard, and other auxiliary forces. Security is very tight for this year's festival because they expect more people to attend the Sinulog because it will be held at the center of the city and not at the SRP. It will be at the old route, meaning it will be at the carousel along P. del Rosario, Amos Road, General Maxim Avenue, Puente Osmeña Circle, Osmeña Boulevard, and at the Cebu City Sports Center. This morning, Lord and Denise, there was even a walkthrough today of the activities by the officials. They went through the parade route, the Basilica, and at the pier where the fluvial procession will be held in the event of the fiesta. The Cebu City LGU has also ordered that the comfort rooms of the establishments will also be open for the public, especially for those along the route of the procession and the Grand Parade. There is a liquor ban 300 meters from the route. According to Mayor Raymond Garcia's executive order, glass bottles are not allowed for liquor stores. There will also be no street parties on Sinulog Day unless it's within a private property, and this must happen after 10 p.m. after the Sinulog Grand Parade. On Sinulog Day, police assured that there will be no signal jamming also because the LGU recommended that if there's data, then people can promote the celebration. Mobile signals are also needed in emergencies. We visited the Basilica del Santo Niño this morning, Lord, and there are not that many people now. So it is better to go to the Basilica for those who wanted to kiss the image today. And for those who want to lit a candle, actually there's an area there that's been a bigger site considering the influx of devotees. Again, Nagsingan priors are reminding the public of the strict dress code. Basically, no shorts allowed and revealing dresses are not allowed also. Lord and Denise. Parang in essence, para binabalik na lang yung religious color ng Sinulog talaga, no? Kasi natawa ko sa sinabi mo, Dale, kanina yung liquor ban. Kasi there was a time, ano? Good luck. Oo. Kasi may kikwento ako sa'yo, mama. Dale, ito. Sa tingin mo ba, magiging insulated ba from political, let's say, insinuations or campaign paramdams ang Sinulog this year? Well, we expect politicians to be around Sinulog,
There are actually Happy Fiesta signages all around Cebu City right now from the politicians. And Lord, President Bongbong Marcos is invited, as well as Vice President Sara Duterte is also invited here at the Sinulog. Tama. Diyan pinanganak ang unity supposedly, di ba? Dapat diyan din ma-mend ang unity. Kung ma-mend. Meron yan. Okay. Pete Senior, di ba? Okay. Alright, One News Cebu Desk, Dale Israel, Pete Senior. Pete Senior, Lord. Alright, mga kapatid. Si Dale din po ang editor ng The Freeman na newspaper. Alright. Okay, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another breather, but we'll be right back. Today we gather to begin a final farewell to Jimmy Carter, Navy veteran, peanut farmer, Governor of Georgia, and President of the United States. Sunday school teacher, Nobel Prize winner, advocate for peace and human rights, and first and foremost, a faithful servant of his Creator and his fellow man. To be sure, the years of his presidency were not without international crises or challenges, but his legacy of global leadership is well established. In Asia, he instituted full diplomatic relations with China, which he would later call one of the most historically significant accomplishments of his presidency. Through his persistence and perseverance, through his unshakable belief in the power of American diplomacy, he secured the Camp David Accords, one of the most significant and durable peace treaties since World War II. Alright, you guys are still watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. At ako po si Lord Rivera, and thanks for sticking around. Okay, balikan po natin ang Mobile Journal, si Amy Atienza na nasa Quirino Grandstand ngayon sa Maynila para sa traditional na pahalik sa Nazareno. Amy, everything set na ba? Ready na ba lahat para mamaya o bukas? Yes, actually, at this moment, meron lang konting band practices kasi mamaya may inaabangan tayong band parade. Pati na din prayer vigil mamaya yan ng simula 5 p.m. hanggang 1 a.m. at tuloy-tuloy na yon from here sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. At ngayon naman, kung makikita nyo sa likod ko, libo-libo pa yung bilang ng taong nakapila dito. Kaninang 7 a.m. ang naitala ay 21,165 devotees na daw ang pumupunta dito sa Quirino Grandstand. At yan talagang nakaseparate na dito yung priority lane. So sa priority lane, syempre kasama dyan yung senior citizens, pregnant women, pati na rin yung persons with disability. Habang sa kabila naman noon, nandun yung mga regular na devotees. So ayan, naka-standby din naman ang mga otoridad dito para mapanatiling organized yung pila. Pati na rin kung may mga health-related concerns pa, nandito din naman ang medical aid station para mag-abang at magbigay ng assistance. Oo. Gaano katagal ang pagpila? Kasi alam ko na dagdagan yan kasi may mga nag-request na at least meron sa mga senior. Tama ba, Amy? Ngayon ba, let's say, inaabot ba ng ilang oras, halimbawa? Actually, yung ilan sa mga nakausap ko dito, lumuwas daw sila at nakarating sila dito around 6 a.m. So pumila sila kasi yung pila nito, Lord, aabot na dun sa may harap ng Manila Hotel. So talagang mahaba. So as of now, magti 3 p.m. na, 6 a.m. sila nakarating. Andun pa lang sila sa may pila for the priority lane. So talagang mahaba-haba yung oras na kailangan pintayin at pupulin kung gusto mo umaten dito sa second day ng pahalik ng Jesus Nazareno. Alright. Mag-ingat ka dyan. Maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Amy Atienza. Alright, studies show that 4 in 10 Filipinos are obese. Kaya naman, ang karaniwang New Year's resolution, start another fitness journey. And this story from Mobile Journal, Francis Orsio. Body check. Pasok ba sa New Year's resolution mo ang pag-achieve sa iba't ibang fitness goals? Paano ba maisa sa katuparan ng hashtag New Year, New Me?
Kapapalit pa lang ng taon, tiyak na marami dyan ang goal ngayon na maging physically fit. Ang fitness coach nga na si Aldric, aminadong dumadagsa ang nag-a-avail ngayon ng membership sa mga gyms. For most, it's really weight loss. Mga pababae, mga palalaki, bata, matanda. Pero recently, we're getting influx of people who want to start fitness because they want to become healthier. Ayon sa isang nutritionist, tama lang na gawing New Year's resolution ang maging healthy ngayong taon. Sa kaliwat ka ng handaan ba namang bumungad sa atin makaraang holiday season? Di malabong ang masarap na chibugan, baka labis na katabaan o pagdagdag ng sobra sa timbang ang ending. Sa katunayan, isa ang sobra-sobrang pagkain sa dahilan kung bakit nakakaalarma pa rin ang mataas na bilang ng obesity sa bansa. Sa datos nga ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST, lumalabas sa 2023 National Nutrition Survey na 4 sa bawat 10 Filipino adults ang nakakaranas ng labis na katabaan. Kapag ang isang tao ay sobra talaga ang kanyang katabian na obese, so may posibilidad talaga na magkaroon siya ng iba't ibang sakit tulad ng diabetes, hypertension, sakit sa puso. Iwasan po natin ang matatabang pagkain, kumain po tayo ng prutas at saka gulay, kailangan po tayo mag-ehersisyo. Pero paano nga ba ma-achieve ang fitness goals? Ayon kay Coach Aldric, basta't may commitment at makakapaglaan ng oras, madaling maaabot yan. Sa mga hindi sigurado kung paano magsisimula sa fitness journey, pwede raw simulan ang pag-ehersisyo sa loob ng bahay. You can work out at home if you don't want to engage with other people muna. If you feel that you're much more confident, go somewhere else na Matao. Let's say, di ba may mga part tayo na may mga fitness facilities? Go there, go to a local gym. Kung wala namang gamit pang gym, kailangan lang ng diskarte at pagiging resourceful sa loob ng bahay. Pwedeng gawing weights as alternative sa dumbbell ang balde ng tubig o water container. Pwede ring mag-step test o lumakad at tumakbo sa hagdanan ng iyong bahay. At kung kulang sa motivation, makakatulong din ang pakikipag-usap sa mga fitness coach. Ika nga, walang imposible sa pag-abot ng goals ngayong bagong taon basta't may sipag, tiyaga, diskarte at tiwala sa sarili. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. #manalig lamang. Kaya speaking of fitness, yan din ang ating tema ngayong Miyerkules sa segment na talagang babago sa inyong pananaw sa buhay at magdudulot ng ganap na demokrasya. Ito na po ang I Saw the Signs. Tita D. Okay, ang ating edition nga today is about exercise or quotes about exercise. Papakita na natin. Unang-una, exercise gives you energy but you need energy to exercise. Sounds like a pyramid scheme to me. Ano nga bang uunahin mo? Saan mo kukunin yung energy mo to exercise? Pyramid. Alam mo ano, ang kailangan mo to exercise actually is the will. Kasi ang daming dahilan eh. You really have to push yourself if you want to start. Okay. Kapag ganito ba, kung may object ka ba of affection, kunyari gusto mo magpakyut sa isang tao, mag-work ba yun? Feeling ko it has to be deeper than that eh. Kasi mahirap mag-commit Mahirap mag-commit everyday. Kahit sabihin mo na, libre ka buong afternoon, pero kung hindi mo talaga ma-push yung sarili mo, madami talagang excuses. Pag merong quantifiable motivators, halimbawa, ay gusto pala ng crush ko yung may mga abs sa mga ganito. Oo. Kasi kung wala lang, yun ang pinakamahirap sa lahat. Kasi parang wala kang external validation. Ano bang pinupunto ko rito? Sige nga. Okay, next. I'm still tired from all the CrossFit this morning. My coworker, it's pronounced croissant, and you ate 4 of them. Ano ngayon? Ito, dagdagan ko pa yan. Exercise? I thought you said extra fries. Oo nga, lagi yun hinihirit kapag mga post-post. Okay, next. The real battle begins when your mind starts thinking about donuts and deadlifts at the same time. Di dagdagan mo na lang yung deadlifts mo. Para donuts and deadlifts. Ika nga, why abs when you can have kebabs? Ay, parang gusto ko yun. Kebabs, ano? Oo, sarap. Okay, meron pa ba?
Ito, yung binanggit mo. Yun pala yun. I thought you said extra fries. Ang sarap naman kasi talaga ng Depende kung saan galing ang fries. Ay, yung kulay berde. Ang green? logo. Oo. Yung color green na yung brand. Meron na sa Bangkok dyan, nagulat ako. Alam mo na At mahaba ang pila. Masarap kasi talaga. Na-try mo na yung wasabi flavor. Hindi pa. Masarap. Anyway. Pag-iipunan ko muna. Usapang pagkain na naman tayo. Alright, that will have to do it for us this Wednesday, January 8, 2025. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. para sa simula ng iyong fitness journey. Physical. Siya po si Denise Tan, ako po si Lord De Vera. Tatawa muna siya. Have a delightful afternoon.